Sabi sa inyo, Brother Mike, and family Pinardi. At mapagpala sa inyong lahat, my dear brother and sister. Gandang gabi po sa inyong lahat. Lagi si share ko po. Brother Mike, bago po ako magpatotoo, hindi po ako sa inyo ng tawad. Dahil isa po ako naglait sa inyo. Noong panahon, mga 1985 ay 1990. Isa po ako doon sa nagpinta sa inyo, Brother Mike. Sabi ko, bakit niya sinasabi ko ako? Saan kaya? Ang itik-itik niya naman. Bakit sinasabi niyang guwapo? Brother Mike, sorry po talaga. Nahingi ako ng tawad sa inyo at ngayon ko lang po ito nasabi sa inyo sa tagal ng panahon. Humingi po ako sa inyo, Brother Mike, ng panalangin para sa aking anak na laging may sakit. Ito po ay lagi kami nakapila sa hagdanan Morsolo. Yung sa Makati. Lagi po kami nakaupo doon. Ihintay po ang kaming mag-iina. Tatupuan ako. Hintay po kaming tatlong mag-iina na mapatungan ng kamay ang ulo ng aking anak para gumaling. Praise God! Kahit po ako nagpintas kay Brother Mike, pinagkalod niya po ang kagalingan ng aking anak. At buhat po noon, hindi na po kami napupunta sa ospital at kahit saan doktor. Salamat po, Brother Mike. Ang pangalawa ko pong patotoo. Humiling po ako muli sa inyo. Brother Mike, sana ang asawa ko, palayain mo sa paglalasing kasi napakalasing ko talaga at masalala at anak. Dahil siya nga po sa pelikula ang trabaho. Maraming barkada. Ito po ako niya ni Brother Mike. Hiniling ko sa inyo, Brother Mike, ang asawa ko pagalingin niyo. Pero hindi po siya gumaling, Brother Mike. Isa na naman ang nagtampo ako. Kala ko lahat ng panalangin na hihingin sa pamamagitan mo ay pagkagaloob. Dahil nanalangin ako ng March 20. June 27, namatay ang asawa ko. Kaya na naman ako, sabi ko, Lord, bakit ganito ang binigay mo sa akin? Sa edad ko 32 years old, nag-iisa ako sa buhay, tatlo ang anak. Paano ko bubuhayin sila? Pero mabait ang Diyos, nag-usap ang Holy Spirit. Umalik ka sa Morsolo, dalhin mo ang mga anak mo, at doon may magpapalang naghihintay sa'yo. Hindi po umalik ako halos araw-araw. Martes, Huwebes, nandoon po kami mag-iina, umaaten ng gawain sa Morsolo. Praise God! Talagang napakabuti ng Diyos. Kung kayo po isusubukan ang sarili niyo, pakabait ni Lord. Isa pa po, Brother Mike, na kinontra ko ang mensahe mo na hindi tama na mag-isa sa buhay ang isang tao. Dahil ako po isang byuda, nakontra ko na naman ang salita ngayon. Kay Ina, at nag-iisa na lang siya at ang atensyon niya sa mga anak. Bakit hindi mabuti yun? Brother Mike, sorry po talaga. Sorry po at maraming salamat sa inyo, Brother Mike, dahil ako ay napakatagal ko na rito pero hindi na ako umiwalay sa inyo. Purihin po ang Diyos at kayo ay
Panginoon. To God be the glory. Hindi mo sinabi pangalan. The first letter M stands for moment. Moment. In Mark chapter 9 verse 39, the Bible says, "Do not stop him," Jesus said, "for no one who does a miracle in my name Ayun, humble, can sa in the humble. next moment say Sa anything humble. about me." Mga kapatid, in a humble person's heart, every moment is essential and sacred. Because in each moment, God is there, sanctifying each moment. At yung kanyang malawak o malalim na pagkakaunawa sa presensya ng Panginoon, yung kanyang deep awareness sa God's presence in each moment, ang nag-iingat sa taong pababang loob. Amen. Katulad halimbawa ni Joseph the Dreamer, ang sabi ng asawa ni Potiphar, "Jose, simpigan mo ako, walang ibang tao makakakita sa atin." Pero ang sabi ni Jose, "Wala mga tao na makakakita sa atin, pero nakikita tayo ng Diyos." So, tinatikuran ni Jose yung babae. Yung kung kanyang awareness na nakikita sila ng Panginoon, because God is there, at nag-iingat siya sa pagkakasa. Kaya nga lang, halaga mga kapatid na ma-develop natin yung deep awareness sa presensya ng ating Panginoon. Because yun po yung katotohanan. Yun ang katotohanan. God is there, present, mga kapatid. At binigyan tayo ng Diyos ng isip na kung tawagin sa English ay mind. Ang mind o isip ay isang spiritual. Hindi ito material, katulad ng utak. Ang utak ay material sapagkat ito'y nakikita ng mga doktor. Na-detect ng doktor kung saan parte ng utak may bara o may blood clot. Pero yung spirito o yung mind, yung isip, hindi malocate ng doktor. Hindi makita ng doktor sapagkat spirito niya. But it doesn't mean na porket hindi makita ng doktor, wala kang utak, wala kang isip. So, ang isip ay spiritual gift ni Lord sa atin. At ang isip ay meron pong kapangyarihan taglay. May power. Ang unang power ng isip ay the power of intellect. The power of intellect. Ito pong intellect ay ginagamit sa pag-alam ng mga katotohanan at kabutihan. Yan ang unang-unang priority ng ating isipan. Ipasok sa ating isipan ng mga bagay na totoo at mabuti. Kaya lang minsan ang ating ibang kinakakabuhawan, ipasok sa ating isipan yung mga rubbish, yung mga basura, yung mga mahahabay, mga kalokohan, doon tayo magaling. Kaya lumalabas sa atin, hindi din maganda, mga kapatid. So yun ang unang power ng mind o ng isip na isang spiritual gift ni Lord sa atin. At yung pangalawang power ng isipan ay the power of the will, W-I-L-L, the power of the will. Kung ang gamit ng intellect ay for knowing the truth and the good, ang gamit naman ng will, the power of the will ay for choosing and doing the truth and the good. Pagpili, pili ka ngayon. Ano pipiliin mo? Yung katotohanan o kasinungalingan? Kapaglihan o kasamaan? At hindi sapat na pumili ka na. Pagkatapos pagpili, iyong gagawin sa buhay mga kapatid. At itong isip mga kapatid ay napaka-powerful. Ang Diyos ay hindi nakikita. Amen? Bakit hindi natin gamitin yung ating isipan bilang isang kasangkapan upang tayo makapag-connect sa ating Panginoon? Kaysa naman ang Diablo gumamit ng ating isipan, ipagamit natin sa Diyos yung ating isipan para tayo ay makakonect sa Panginoon. Bakit di pati sikapin na laging isip ang Diyos na nangyayari? Pag inisip mo at inimagine mo, God is there, nakatingin sa akin. Pinapuntungan niya ako ng kamay. Sapagkat di mo mag-isipin na yan ang Diyos, nandiyan siya. Amen? Because God is there, mga kapatid. Kaya lang, makakatulong sa atin, makakabuti sa atin. Kung ating iisipin, pagaganahan yung ating isipan that God is there. Amen?
para tayo po yung makakonect sa ating Panginoong Yeso Cristo. Kaysa naman kung ano-ano iniisip natin, ini-imagine, mga kapatid. So isipin na natin ang Panginoon. Ganon din sa pagsamba, makikinig sa ng Panginoon. Maaari nakikinig kayo, maawin kayo, pero hindi kayo sumasamba. Your worship is in vain. We are worshiping in vain. Ibig sabihin, dapat pag worship tayo, nakikinig sa ng Panginoon, nakafocus tayo sa Diyos. Nakafocus tayo sa mga lyrics na kinakanta at yung mga sinasabing Word of God at ating na-apply sa ating buhay. Pagka gano'n ang ating attitude, sumasamba tayo. Pero kung tayo din kumakanta, pero yung ating isipan, wala rito, wala rin. Hindi po tayo sumasamba sapagkat wala tayo sa focus, mga kapatid. Amen? So in a person of a humble person, para sa kanya, ang bawat moment ay sagrado sapagkat ang Diyos ay naroon, mga kapatid. Ang pangalawang awitin ay pinamagatang most of all. Most. Hindi mo nababusisang kung sino. Si Gerly. Gerly tsaka si Marlon. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ.
sa ating tingin punong lingkod, si Brother Mike C. Villarreal, ang kanyang kabiyak na si Sister Moreno, sa ating Assistant Servant Leader, Brother Michael Villarreal, at sa buong ilalim ang ako po ay si Brother Dennis Amores ng PCC 23 Lagoon. Nasumpungan ko po ang gawain ni El Shaddai na ako po ay katrabaho sa bansang Saipan. Hindi po madali ang maglingkod sa Panginoon. Ako po ay nag-umpisa bilang choir, naging council po ng gawain sa Saipan. Sabi ko nga po, hindi madali ang paglilingkod sa Diyos. Ako po ay nakaranas ng mga pagsubok, mga pag-uusig. Ako po ay losing ng aking mga kasamahan sa aking trabaho. Ako po ay nawala ng trabaho. Ngunit, hindi ako nawala ng pag-asa. Nagtiwala ako sa ating Panginoong Yahweh ang Shaddai. Nang nagkaroon po kami ng anniversary sa ating gawain sa bansang Saipan, ako po ay lubusang nananalig sa ating Panginoon. At ako po ay answered prayer. At sa pangatlong araw po, pagkatapos ng aming gawain, aming anniversary, ako po ay nagkaroon muli ng trabaho at lalo pang maganda at may malaking sahod. Kaya, sinasabi ko na pag tayo ay maglingkod sa Diyos ng tapat, hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Ngayon po, ako ay nagpapatuto din na kahit isang miyembro ng pamilya ang maglingkod sa ating Panginoon, ang Buong pamilya. lahat niyang mga sambayanan ay pagpapalain ng Diyos. Kasi po, ang aking mga kapatid, ang aking mga bayaw, ay lahat na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi man po sa misteryo nito, sa simbahan po, sa aming parokya sa Hipon. Na po ay mga leaders and commentators of living ministers. Kaya Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. At Brother Mike, panalangin po namin sa iyo na patuloy ka pong gamitin, only and sa misteryo nito ng marami pang maakay at maligtas ang kaluluwa. Maraming magbago ang buhay. Maraming salamat po. To God be the highest glory. Amen. The second letter F stands for most. Hebrews chapter 2 verse 1. We must pay the most careful attention so that we do not drift away. Sa Tagalog po, dapat nating bigyan ng pinakamaingat na pansin upang di tayo maano. Ano yung bibigyan natin ng maingat na pansin? Yung ating pananampalataya, we have to check it. Sinusuri, inaalagaan. Sapagkat pagpahina yung ating pananampalataya, kaya-kaya tayo i-ano, mga kapatid. At paano natin iingatan yung ating pananampalataya? Paano natin siya aalagaan? Paano natin siya pagdubungahin? Pakinakailangan tayo may nag-aaral. Para hindi tayo kaya siklut-siklutin ng mga verses ng mga kapatid nating napahiwalay sa atin. Kung hindi tayo nag-aaral, ayaw ko yung Katolikong bulaga.
na konting basa lang sa atin ng Biblia, naniniwala agad tayo. Katulad halimbawa, ang sabi ng ibang mga kapatid natin na pahiwalay sa atin, hindi relihiyon ang magliligtas sa atin, kundi relasyon. Marami po ang nahahatak at nalilindan ng ganong klaseng pag-usap. Oo pa naman, ang magliligtas sa atin ay hindi relihiyon, kundi relasyon. Relasyon sa Diyos at saka sa kapwa-tao. Yung mga Katolikong bulagan na hindi nag-aaral at walang alam isagot kundi oo nga, no? Madali silang makuha at maanod. Pero kung tayo pinag-aaral, malalaman natin yung lalim ng ating pananampalataya. Yung palang religion ay galing sa salitang Latin na kung tawagin ay religare. Religare. Latin. Latin word. Ang ibig sabihin ng religare ay, sa English ay, to bind, to unite. To bind, to unite. Pagsamahin, pagpugpugin, pag-isig. Kaya ang ibig sabihin niyan sa English ay relation. Relationship with the Lord. Relasyon, mga kapatid. So, ang ibig sabihin ng religion ay relationship. At para malaman natin kung paano tayo magkakaroon ng tamang ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao, ang relihiyon ang tuturo sa atin kung paano tayo magkakaroon ng tamang ugnayan sa kapwa at saka sa ating Panginoon. Kaya dapat nag-aaral. Pangalawa, yung pinag-aralan natin, mga salita ng Panginoon, dapat Sa buhay. ma-convert sa asal. Kinakailangan ito maisabuhay. Kinakailangan yung ating pag-uugali maapektuhan ang Word of God na ating pinakikinggan. Amen? Amen. So nag-aaral at nag-convert sa asal. Nagbabago yung ating pag-uugali, the way we think, the way we talk, the way we act. Malaki yung influence ng Word of God. Mga kapatid, ako ay dating galaw-gaw, basta kolero, ako po ay papagmura, malaswa ang aking bibig, ako po ay careless, mga kapatid. Pero sa matagal na panahon, ako ay nakakilala sa Panginoon, nakapag-aral, unti-unti na-apektuhan yung aking buhay, yung aking pag-uugali. Natuto ko mag-formal, natuto ko maging tahimik. Eh noon hindi, ako itong mahilig sa mga debate. Kaya masyadong na-apektuhan ng Word of God, yung aking asal at yung aking buhay. So, nag-aaral, tapos asal, at nagdarasal. Ito yung tatlong foundation ng pananampalataya. Aral. Kapag kayo nag-aaral, at yung pinag-aralan mo, ginagawa mo, is nasa buhay mo, nagiging asal, at ikay lagi nagdarasal, hindi pa yung iyong pananampalataya. So the third song is entitled, I Expect a Miracle Today. Ano? Our Miracle. beloved brother Mike has taught us and shared to us about the power of miracles, Si ano yan, si Don. that we have to make it happen. And so tonight, my brothers and sisters in Christ, let us allow our Lord and Savior to move in our lives as He will do miraculous Sino things yan? in Si Don. Jesus Christ. Boses lang ni Don. Miracle today.
She pressed her ground from behind. She touches her lips, her blood began to Patay na dry. aircon. She knew she received the miracle that she needed that day. The centurion with the servant who was king heard that Jesus had the power to make him well. Then he said to the Lord, if you just speak the word, I know my servant will be healed. Jesus said, go your way as you believe. You will find your servant healed and free. Because you came expecting a miracle from me. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin.
lalo tigit sa ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, sa ating pong Sister Bilen, kay Congressman Michael Velarde, isang mapagpalang gabi po. Ako po si Sister Cecil Rosano, na taga-Tagaytay at naglilingkod po bilang isang contact person sa TFCC 24 Cavite. Nagkaroon po ng